Ay mga ka-backyard, sa mainit na umaga po sa ating lahat. So, kumusta po kayo? So, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel mga ka-backyard, ask ako na malaking favor sa'yo. Please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga ilalabas kong videos patungkol sa aking mga alagang ibon dito sa bahay. So, ang topic natin for today mga ka-backyard, dahil mahal na ang patuka, paano nga ba tayo makatipid sa patuka ng ating ibon na hindi naapektuhan ang kanilang kalusugan? O mas lalo pa silang naging healthy kahit nagtitipid tayo sa kanila. So tapusin mo ang video na to mga ka-backyard dahil marami kang matutunan na tips, ideas na ibabahagi ko sa inyo ngayon. So huwag na nating patagalin mga ka-backyard, start na tayo. Ay mga ka-backyard, so saktong-sakto mga ka-backyard, nakita nyo ang mating process ng aking cockatiel pair. So last vlog ko sa inyo is nakita nyo na ipinag-swapping ko yung inakay nito, yung dalawang inakay niya sa aking kaibigan na may mga bagagandang Brahma na bloodline. So ayun nga, malaki na mga chicks ngayon na ipinag-swapping ko sa kanya. So baka sa mga next month mga ka-backyard, pag once magamit na natin yun for breeding, so update ko ulit sa inyo para makita nyo ang bago nating mga alaga dito sa aking munting backyard. So bago natin pag-usapan mga ka-backyard ang topic natin ngayon kung paano nga ba tayo makatipid sa patuka na hindi naapektuhan ng ating mga alagang ibon o mas lalo pa silang naging healthy. So i-check muna natin ang nest box sa aking parisan na albino hen at saka itong yellow face gray conacock. So ayan, tingnan muna natin dahil pang second clutch na nila. So wow, may apat na silang inakay mga ka-backyard. So, pang second clutch na nila to ngayon dahil yung unang clutch is binili po sa akin ng ating isang customer. So, nag-avail po siya ng 2 hand feed. So, dahil mabait tayo mga ka-backyard, syempre, binahagian ko din siya ng blessing natin para mayroon siyang maalagaan at mayroon siyang matrain na ibon sa kanyang area. So, dahil excited ang topic natin ngayon mga ka-backyard, so huwag na nating patagalin pa. Start na tayo. So ito nga pala yung sikreto ko mga ka-backyard sa aking mga alagang ibon dito sa bahay na kahit nagtitipid ako sa kanilang mga seeds ay maganda pa rin ang kanilang katawan at healthy sila. So ang nakikita nyo ngayon is isa po yung chick booster. So yan po yung binibigay ko sa aking mga alagang ibon dito sa aking area. Dahil masyado na ngang mahal ang patuka, lalong-lalo na yung canary seeds, nasa 85 pesos po ang per kilo dito sa amin. Kaya umisip ako ng magandang mapakain sa kanila na hindi naapektuhan ng kanilang kalusugan. At saka yung hinahawakan ko mga ka-backyard is kalabasa po yan and then carrot. So ang ginamit ko po dyan mga ka-backyard para maging maliit siya is gumamit po ako ng bangguran. So ayan pong nasa taas, yan po yung bangguran na ginamit ko para lumiit yung kalabasa at saka yung carrots para maganda ang pagkain sa aking mga alagang ibon na bibigyan natin ngayon. So ayan mga ka-backyard, ready na ang ating pagkain na ibigay sa aking mga alagang ibon ngayon. So ang mga alaga ko palang ibon mga ka-backyard is sanay na sila sa ganitong diet nila o sa ganitong pagkain na ibinibigay ko sa kanila dahil sinanay ko sila para makatipid ako. So ayan, kumain na po sila mga ka-backyard. So ganyan po ka takaw kumain ng aking mga alagang parakit budgerigar na inalagaan sa aking area. So nilantakan agad nila ang binigay kong carrot at saka kalabasa. So ano nga ba ang magandang benefits ng kalabasa sa ating mga alagang ibon na pinapakain natin ito mga ka-backyard? Siyempre, kung sa tao, ang benefits na maibibigay ng kalabasa sa atin is mayroon po siyang vitamin E, B6, and C, magnesium, fiber, and potassium. So, yan po yung mga vitamins na pwede nating makuha sa kalabasa mga ka-backyard o yung squash. So, ang benefits po ng kalabasa mga ka-backyard, help maintain bone health, rich mineral and calcium, keep blood healthy, protect eye health, keep skin healthy. So, yan po yung mga magandang benefits na makukuha natin pag once kumain tayo ng kalabasa.
So, pagdating naman sa ating mga alagang ibon, mga kabakyard, syempre, yan po yung mga benepisyo na makukuha din nila na maganda sa kanilang katawan. So, ang nakikita nyo ngayong kumakain, mga kabakyard, na malakas talaga magmukbang is yung parisan ko na nasa DIY Kids ko. So, mayroon po siyang 6 na mga painakay ngayon at saka nakalabas na po yung 3. And then, yung nasa baba, mga kabakyard, is yan po yung nanay nila na malakas talagang kumain ng kalabasa at saka carrot na ibinigay ko sa kanya. So, ayan mga kabakyard, ganyan po sila kaganda ang mga naibigay niyang painakay sa akin. So, ngayon mga kabakyard, pumunta naman tayo sa mga vitamins na pwedeng mabigay ng carrot sa atin. So, mayroon pong vitamin E, help lose weight ang carrots, mga kabakyard. So, yan po yung magandang benepisyo na maibigay ng carrot sa atin at sa ating mga alagang ibon na binibigyan natin ng ganitong pagkain. So, ang last ko na pagkain na ibinibigay sa aking mga alagang palakit budgerigar, mga kabakyard, is yung chick booster. So, lahat naman siguro tayo alam natin kung ano yung chick booster na pagkain. So, ito po yung ibinibigay ko sa aking mga alagang pansi chicken na may na-produce na mga bagong hatch na sisiw. So, yan po yung ipinapakain ko sa kanila. So, ito din yung ginagamit ko sa aking mga alagang ibon na gusto kong makatipid sa patuka dahil maganda din ang chick booster dahil nakaprovide po siya ng protein, amino acid, and energy. Support rapid growth and good bone structure. Strengthen immunity and stress. So, yan po yung mga magandang maidulot sa ating mga alagang ibon pag once binibigyan natin sila ng chick booster at saka kalabasa and then carrots, mga kabakyard. So, dagdag tips ko din sa inyo, mga kabakyard, pag once ginaya nyo ang ginawa ko, is huwag na lang puro chick booster and then puro carrots and kalabasa ibigay nyo sa inyong ibon sa bawat araw. So, huwag pa rin nating tanggalin ang kanilang canary seeds. So, ang gawin natin pag once gusto tayo makatipid sa ating mga alagang ibon, so, pwede nyo itong gayahin. Pero, maglagay pa rin kayo ng kaunting seeds sa kulungan ng inyong ibon para mayroon silang makain na canary. Pero, hindi na nga kagaya sa dati na masyadong maraming canary seeds dahil nabibigyan nyo sila ng carrots, kalabasa, at saka chick booster. So, mayroon na silang pandagdag sa kanilang food consumption sa bawat araw. So, ito po yung diskarte ko, mga kabakyard, sa aking mga alagang ibon dito. So, maganda naman ang result. Marami silang napoproduce ng mga painakay sa akin. Maganda ang result sa breeding nila. So, pag once ginaya nyo to, so pwede nyo tong gayahin dahil subok ko na to sa aking mga alagang ibon na okay ang resulta sa ganitong paraan. Dahil nga masyadong mahal ang patuka, so kailangan nating umisip ng mga paraan na hindi maapipiktuhan ang kalusugan o hindi maapektuhan ang breeding ng ating mga alagang ibon na inalagaan sa ating munting backyard. So dito na magtatapos ang vlog ko, mga ka-backyard. Maraming salamat sa panonood. I hope may natutunan kayo sa topic natin for today kung paano makatipid sa mahal na patuka ngayon. So, God bless po sa ating lahat, mga ka-backyard. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga ilalabas kong videos patungkol sa aking mga alagang ibon, mga pansi chicken sa aking munting backyard.